titigil! Nang mabalitaan ni Isabel ang mga kahayupang ginagawa ng kanyang ina sa sanggol na si Jeffrey, agad siyang bumalik sa Tarlac para kunin ang bata. Kumalat ang balita sa kanilang barangay na pinapaampun daw ang sanggol na napulot ni Isabel sa Maynila. Totoo ba? Na may pinapaampon daw? Na batang lalaki? Bakit ka naman naging interesado sa pag-ampon? May 5 anak ka pa naman na baba. Oo, ate, pero puro mga babae. Hindi na bumalik ang dating saya sa bahay namin nang mawala si Junior. Paano yung asawa mo, si Simplicio? Alam na ba niya yung binabalak mo? Isabel, totoo nga ba na pinapaampun mo raw ang bata? Pwede ko bang matingnan? Sige. Ko! Matutuwa ang mga anak kong babae dahil magkakaroon na uli sila ng kapatid na lalaki. Ano bang gusto? Ha? Sige. Mabuti nga ho para alam ko na nasa mabuting kalagayan ng bata. Kesa naman sa nanay ko. Pero ako ang naghirap dyan. Ako ang nagdala dito sa Tarlac. Pinalaman ng inang. Pero ang laki na nga ho ng gastos ko dyan. Bago ka pa bumalik dito, usap-usapan na pinapaampon ng nanay mo itong bata. Nay, may plano pala kayo nang hindi ko alam? Hindi niyo sinasabi sa akin? Magkano ho talaga ang gusto ninyong ibayad namin? Gusto nga ito bayo. Gusto ganito talaga ang gusto niya. Nagdesisyon kayo ng ganun-ganun na lang? Bakit? Sanggol mo ba yon? Oh, di ka makasagot. Anak mo ba yon? Apo ko ba yon? Ano ipakakain mo? Pero Nay, tao yun Isipin nyo, tao yun. Hindi ho yung tuta para ibenta nyo na lang. Ano ipalalaman ko doon? Nay, kaya ko nga ho dinala sa inyo ang bata para maalagaan nyo pansamantala. Kukunin ko yun. Gagawin ko ho yun ng paraan. Pahihirapan mo lang ako. Nang magkasundo sila sa presyo kapalit ng pag-ampon kay Jeffrey, agad na dinala ni na Angie at Eugenia ang sanggol sa ospital para mapagamot at manumbalik ito sa dating sigla at kalusugan. Pinayagan na ng doktor na ilabas si baby. Basta daw, alagaan natin na mabuti para daw bumalik yung kanyang sigla at maging malusog ulit ang baby. Ate, ang saya-saya ko. Hulog ng langit ang batang ito sa atin. Tignan mo, Lubusog agad, hindi ba? Ang galing naman ng baby na yan. Oh. Hello? Simplicio? Oo, andito. Handali lang, ha? Si Simplicio. Ako na muna sa baby. Ay. Hello? Mahal? Nakasampung missed calls ka. Busy kami dito sa Saudi May bagong construction. Emergency ba? Hindi. Gusto ko lang ibalita sa'yo na nakuha ko na yung batang gusto kong ampunin. Kompleto na ulit ang pamilya natin. Hindi naman ako tumututol. Basta ikaw liligaya mo, mahal. Oo, mahal. Parang ibinalik ng Diyos ang yumao nating anak. Sige, huwag mo lang pabayaan yung 5 pa nating mga anak na babae. Siyempre naman. At sigurado naman ako na matutuwa sila sa bago nilang kapatid. Papinyagan mo na agad. Anong ipapangalan mo sa kanya? Ang pangalan niya ay Jeffrey. Pero gusto kong palitan. Jason. Yun. Jason ang gusto kong ipangalan sa kanya. Jason ang magiging pangalan ng bunso natin. O, sige na. At baka may ginagawa ka pa. Jason. Okay. Sige, mahal. Bye-bye. Mag-ingat ka. Jason.
Jason. Jason. Nako. Jason. Ang bunso ko. Magmula ngayon, ako na ang bago mong nanay. Salamat po, ate. Talagang bunso namin. Ang gwapo-gwapo. Oh, ang bang-bang po! Cute-cute! Ang mga ate po. Ay, naku. Umalis sila. Nauna na. Ang nanay po. May dadaanan daw. Ako na lang ang maghahatid sa'yo, ha? Go. Oh, huwag mo kalimutan yung mga tinuro ko sa'yo, ha? Dapat mataas ang grado mo. Opo, ate. Nagluto kita ng maraming pagkain. Ubusin mo yun. Excited na po ang kainin yan. Mag-aral ka na mabuti sa school, ha? Hoy, Ampon! Ampon! Bakit yung mga bata? Hindi kaya! Anong hindi? Di mo nga kamukha yung mga kapatid mo eh. Kami yung ate mo, kamukha mo ba? Siguro pinunod kayo sa basurahan, no? Galing! Batang kayo! Magsialis kayo dito! Naku, pagka nahabol ko kayo, babalian ko kayo ng buto! Isusumbong ko kayo sa mga nanay niyo! Tana, hindi totoo yun. Nagsisinungaling lang yung mga bata na yun. Di ba po ang bata di po marunong magsinangaling? Totoo po bang ampun ako? Habang siya ay lumalaki, hindi na nawala ang panunukso kay Jason na isa lamang siyang ampon. Kaya noong paman, hindi na nawaglit sa isipan ni Jason na may katotohanan ang mga panunukso sa kanyang hitsura at totoong pagkatao. Kaya madalas niya rin itong mapanaginipan. Hindi! Ako, ibalik mo sa akin yung ano. Ano ba? Hindi! Hindi siya ano yung may papakain mo. Eh, wala kang trabaho, kaya akin na siya. Hayaan mo sa akin ang bata. Mas may karapatan. Mas kaya kong buhayin yung bata. Hindi! Ano ko yan? Ano ko? Baby na! Baby ko yan eh! Nay! Jason, andito si nanay. Ano ka ba? Andito ako. Sino po yun, Nay? Isang bata. Dalawang babae. Madalas ko silang napapanaginipan. Wala yun, anak. Siguro masyado mo lang nilalagay sa isipan mo ang panunokso sa'yo ng mga kaklase mo. Kaya napapanaginipan mo tuloy. Sa susunod, magdadasal ka bago ka matulog at nang hindi ka nananaginip. Tandaan mo, mahal na mahal ka ng nanay. Ha? Magmula noon, hindi na nagtanong pa si Jason tungkol sa tunay niyang pagkatao. Pero sa kanyang kalooban, hindi nawala ang pagdududa na marahil siya nga ay isang ampon at mayroon siyang tunay na ina na naghahanap sa kanya, kagaya ng madalas niyang mapanaginipan. Ano si Jason? Patagayan mo. Jason, andiyan ka pala? Ay, ikaw. Kayo muna. Sige. Nay! Anak! Nakawi ka na pala? Oo. Hindi pa sinasabi ko sa inyo. Hindi ako makakakain na hindi kayo kasabay. Angie, mauna na muna ako. Ha? Sige. Nay! Nay, sino yun? Dati kong kakilala. Bihira na kasing pumapasyal dito eh. Bakit? Kilala mo ba siya? Parang siya yung babae na sa panaginip ko.
Naalala niyo yung sinasabi ko sa inyo? Yung dalawang babae na pinag-aagawan yung baby. Paano ba namang bata ka? Kilaki-laki mo na eh. Naiiwan pa rin yung mga panaginip mo dyan sa isipan mo. Kalimutan mo na nga yan. Halika na, kumain na tayo. Hindi ba sabi mo hinihintay mo akong kumain? Halika na.